Okay, so assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay, so andito na naman tayo kasi meron naman tayong babasahin na sinulat natin. Okay, so sinulat natin para naman to sa mga magulang natin, para sa nanay at saka para sa tatay natin. So guys, ito pa lang ginawa ko. Sinulat ko is konting paalala lang para sa atin sa mga anak. Para sa mga anak ng nanay at saka tatay nila. Okay. So, hindi natin patatagalin. Siyempre, babasahin natin to. So, before natin muna basahin is mag-i-intro muna tayo. Okay, ayun guys. Siyempre, continue tayo. Konti lang na gusto ko lang iparating sa mga anak. Gusto ko lang iparating sa mga, yung mga anak na nasa malayo o sa mga anak na pinabayaan yung mga magulang nila o di kaya ay sa mga anak na hindi na nila binibigyan ng oras yung mga magulang nila at saka hindi na nila binibisita yung mga magulang nila. Okay guys, so ito para sa inyo to. Para sa atin. Siyempre, pati na rin sa sarili ko. Okay? So ang title nito is, kumbaga sa Muslim is, si ina, si ama. Okay, sa Tagalog is, si nanay at si tatay. Okay, so ito na guys. Silang dalawa ang nagbigay sa'yo ng buhay. Okay, si ina ang nagluwal sa'yo dito sa mundo. 9 months kanya iniingatan sa tiyan niya. 9 months niya tiniis yung mga hirap habang nasa tiyan kanya. Si ama, sabi nga nila, siya daw yung pinakasinungaling na tao sa mundo, yung mga tatay natin. Dahil kaya niyang tiisin ang lahat ng pagod, hirap, gutom, may taguyod lang ang kanyang pamilya. Kahit pagod na siya or kahit gutom, sasabihin lang niya na okay lang siya, busog pa siya, basta makakain lang kayo. Silang dalawa na sobrang iniingatan ka, sobrang minahal ka. Naaalala mo pa ba nung maliit ka pa, ultimo langaw, lamok, langgam, ay ayaw nilang makadapo sa'yo. Ganyan kanila iniingatan dati. Tapos ngayon malaki ka na, kaya mo na ang sarili mo, papabayaan mo na sila. Di mo na sila nire-respeto dahil sa tuwing pinagsasabihan kanila sa mga maling gawa mo, nagagalit ka dahil akala mo pinagdadamutan kanila na makita mo ang tunay na mundo, tunay na ingay ng mundo. Okay. Dahil akala mo na ikaw ang tama, na ayaw mong pakialaman nila yung buhay mo. Okay, so minsan kasi kaya pinapakialaman nila yung mga maling desisyon natin nga sa tingin nila mali, is ayaw nila na malis tayo ng landas. So ito, kaibigan, walang magulang na sasadyain nilang maging masalimot ang buhay mo. Gusto lang nila na ituwid ka. Yung naranasan nila dati, ayaw nila na pagdaanan mo. Meron man diyang mga magulang na nililiko nila sa maling landas ang buhay ng kanilang mga anak. Well, mga putang ina nyo. Meron kasing mga magulang na nakikita natin sa balita, pinagkikitaan yung mga anak nila. Wag naman sana ganon. Hanggang buhay pa ang dalawang magulang mo, mahalin mo sila. Ingatan at iparamdam sa kanila na sila yung pinaka-importante sa lahat. Huwag mong ipagpalit ang magulang mo sa ibang tao kahit pa sa asawa mo. Dahil mayroon din namang asawa na kinokontrol ang buhay mo, sinisiraan ng magulang mo, tapos ikaw naman na si tanga, maniniwala ka, hoy, magulang mo yan. Mapapalitan mo pa ang asawa mo, pero ang pagiging magulang nila sa'yo, kahit kailan di mo na makikita sa iba. Kaya kaibigan, tumatanda na sila. Mas lalo natin iparamdam na sobrang importante nila sa buhay natin. Dahil darating ang araw na sila mawawala at wala ka nang matatawag na ina at ama. Okay guys, so yun lang yung konting
inspirational message sa ika nga. Sana nga, yun, konting inspirational message para sa inyo. Gusto ko lang na ipa-realize sa inyo ng konti na yun nga, huwag natin pabayaan yung dalawang magulang natin na habang andyan pa sila, habang nakikita pa natin silang dalawa, habang naririnig pa natin yung mga boses nila, ingatan natin sila. Okay? Suportahan natin sila at hanggang doon na lang po. And God bless.